Praise God. Are you blessed? Are you happy today? Ipakita nyo nga po na kayo po'y masaya sa pamagitan po ng inyong mga ngiti. Ayan. Yung ngiti hindi na nanakot, kundi yung ngiti na talagang mapapapala ang inyong katabi. Ayan. Praise God. Hallelujah. Nabati nyo na po ba ang inyong mga katabi? Nabati nyo na po ba ang nasa inyong likuran, harapan? Pwede mo pakibati mo? Sabihin mo, kapatid, grabe. Napakapalad mo ngayon. Amen. Praise God. So dahil po dyan, ayan. Amen. Nakaraan po ay share about nakaraan pang mga linggo ako po ay naghayag ng salita ng Panginoon patungkol po sa Jezebel spirit. So ngayon naman po, allow me to share about the Mammon spirit. What is Mammon spirit? Parang ano ata parang bago sa pandinig ko yung Mammon spirit. Sa inyo nga po, the Mammon spirit. Ayan, the question is this, it is biblical? The Mammon spirit is biblical? Katulad ba ito ng Jezebel spirit? Yung Jezebel spirit ba ay katulad ng Mammon spirit o iba po ba ito? Mamaya po, sasagutin natin habang po tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, ito ba ay biblical? Nasa Biblia ba talaga ang Mammon spirit? Hindi po ito yung kinakain yung mamon na tinapay. Amen? It is a spirit na kung saan po ay pinahayag ng salita ng Panginoon. Okay po, the Mammon spirit. Sige kapatid, next slide. The word mammon from the Aramaic mammonia, meaning riches. Okay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang Bible po, ang pinaka-saling niya po ay from Hebrew Bible. Ang Bible po ay nasa scroll, nasa clay tablet, na ito po ay naisulat sa Aramaic Hebrew. Hindi po Hebrew, kasi ang Hebrew po ngayon ay mababaw na Hebrew na lang. Ayan. Yung nababasa po na Bible na makikita nyo po sa Israel ay Aramaic Hebrew. Native language po ito ng mga Jew, ng mga Hudyo. Kung baga ganito po, di ba ang native word po natin ay sa upuan ay salumpuwet. Di ba? Pero naging upuan. Ganon din po ang Aramaic. Ang Aramaic po ang pinaka-native language ng mga Hudyo. And that we called Aramaic Hebrew. At ang Bible po ay nasa salin. Ito po ay naisulat sa Aramaic Hebrew. Naiintindihan niyo po? Para maunawaan niyo followers about the dangers of prioritizing wealth over God. In Matthew chapter 6 verse 24 and Luke chapter 16 verse 13. Meron pong sinabi ang salita ng Diyos, kung babasahin niyo po sa Bible, in Luke chapter 16 verse 13. Ito po yung sabi, babasahin ko po. Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa mammon. It's kayamanan. From the Hebrew word mammon, it's kayamanan. Opo. Yung sinasabing kayamanan doon, pag sinalin sa Hebrew word, that is mammon. So meron, biblical po ang mammon spirit. Sabi nyo nga po, mammon spirit. And be careful about it, because sometimes we have this. Baka may mammon spirit na tayo, hindi pa natin alam. Baka nabibitbit na natin to, dala-dala na natin to, meron na tayong espiritu nito, pero hindi pa rin tayo aware. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Mammon is not just money. Ang mammon po ay hindi lang patungkol yan sa pera. Sometimes, kung ano yung priority mo, that is your mammon. Amen? Kung ano ang mas prioridad mo sa buhay mo, that is your mammon. And I remind you, the Lord remind us this morning na ang mammon po, it lead us to hell. Pupunta po tayong dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Wawasakin ka nito. If you have a mammon spirit, kapag hindi ka aware sa sarili mo na nagkakaroon ka ng mammon spirit, it lead it to distractions. It lead it sa mga bagay na mamahalin mo ang mundo. Mas malalaman niyo po yan mamaya kung bakit.
Ayan po, this verse from the Bible. Maraming sumusunod sa malaking daan kesa sa narrow way. Di ba? Kesa sa makitid na daan. Maraming tao ngayon, kahit mga Kristiyano, gusto wider road rather than narrow road. Why? Kasi dito masarap, nandito yung pleasure, nandito yung saya ko, no? Andito yung happy-go-lucky, ito yung parabagang in ako, ito yung parabagang hindi ako outside the world. Alam niyo po, sometimes, many churches nowadays is just like an entertainment. Why? Kasi ina-adapt na rin nila yung mundo. Even the Bible today, may mga translation ngayon, ang tropa kong si Jesus. Diba? May ganun po. Diba? May mga translation na po ngayon na which is parang nakakalungkot naman. Hello? Heaven is heaven and hell is hell. Ang mundo ay mundo, ang impyerno ay impyerno, at ang langit ay langit. At ang mga taga-langit ay taga-langit, ang mga taga-impyerno ay taga-impyerno. Pero lahat po tayo taga-langit. Eh anong identity mo? Ano ang ginagawa natin? Again, we are not perfect. Baka sabihin nyo, ay si Pastor Harold, napaka-perfect na tao niyan. Napaka-sobrang ano yan. Napaka-holy niya, napaka-self-righteous na. No, it's not. Hindi po ako ganon. Pero the Lord reminding us this morning about this. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Mammon is not just a money. Kung anong priority mo, did you pray in the morning? Pagtapak mo ba ng bago ka matulog, bago ka gumising, ay bago mong itapak ang iyong mga paa sa lupa, ay sa lupa o sa semento or sa tiles na meron kayo, did you pray? O mas nauuna si cellphone? Mas nauuna yung alalahanin mo sa buhay? Mas nauuna yung mga kung ano-anong gagawin mo kaysa manalangin? Baka may mammon spirit ka na, kapatid. Baka may mammon spirit na tayo. Amen. Again, ito pa lang ho, isang evaluation pa lang. Paggising mo ba sa umaga, bago ka magtapak ng iyong ng paa sa inyong tiles, sa inyong pong sahig, ay nananalangin ka? O nauna yung mga alalahanin mo sa buhay, nauna kung ano yung gagawin mo kaysa sa Panginoon? Kapatid, I tell you, that is mammon spirit. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Hala, meron ata ako. Amen? Another slide. It's the spirit that controls people through money. Maraming tao, may mga taong ganito. Dahil may pera ka, literal to nakokontrol mo yung mga taong nasa paligid sa'yo. Dahil matalino ka, it's not just about money. Dahil meron kang posisyon, or it might be medyo ma-impluwensya kang tao, and then you control the people, and that is mammon spirit. Kapatid, walang ibang magkokontrol ng buhay natin at ng buhay niya maliban sa Diyos. Amen. Amen. It offers false promises, security, identity, status. Alam niyo po ba, kapag umasa ka sa yaman ng mundo, you will fail. Sabi dyan, your security and identity, it falls kapag sa mundo ka nag-rely. Why? Kasi po, isang iglap lang sa walang hininga na ibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, everything in this world will fade away. Wala kang madadala kahit kaunting banil ng katawan mo kapag kinuha ka ng Panginoon. Do you think that is your security? Your wealth is security? Your money in the bank is your security? What do you think po? I didn't say ho na wag ka mag-ipon, wag kang maging, kasi ho, pag hindi ka good steward, mammon spirit din yan. Kapag hindi ka good steward ng Panginoon, mammon spirit din po yan. Amen. I didn't say na, Pastor, hindi na ba ako mag-i-aim na umunlad yung buhay ko? Make it sure, kapatid, na hindi ikaw ang inuutusan ng pera, ikaw ang umuutos sa pera. Amen? Hindi ka pinaglalaruan ng pera, kundi
ikaw ang humahawak ng pera para ito ay maging maayos dahil pinagkatiwala siya ng Diyos. Amen. Sino dito, mawalan lang ng maliit na pera, parang feeling niya, wala na siyang security sa buhay? Sino dito bugnutin dahil walang, ano ba naman yun? Bawasan ang savings ko ng 100 pesos. So, parang feeling mo, ang mundo ay dala-dala mo. Kapatid, baka may mammon spirit ka na. Amen. Sabi nga ni Solomon sino makakapagdugtong ng buhay mo kahit ikaw ay limpak-limpak ng pera sa mundo? Juan Ponce Enrile, what do you think? 101 years old, may hangganan. Gaano ba kayaman si Juan Ponce Enrile? I watched the interview from Mel Chanco, the Powerhouse. Grabe yung bahay ni Juan Ponce Enrile. Grabe yung kanyang mga asset and liabilities and everything. Pero asaan po ngayon? Di ba? Asaan po ngayon? Everything, it competes with God for your trust. Alam niyo po, if rely in our wealth, kapatid, kinokompetensya mo ang Diyos. Ano bang Tagalog doon? Ayun. Yun. Diba? Ang hirap banggitin sa Tagalog, ano? Kasi ano po ako, Amerikano. Na natuto lang mag-Tagalog. Amerikano, tinan mo yung itsura ko. Ayan. It competes with God for your trust. Amen. Kapatid, subukan mo mag-rely sa wealth. You will be failed. Amen. Pastor, bakit yung mga crocodile, mga politiko, bakit ganun po pas? Bakit yung buhay na, kapatid, okay lang yan. Makalusot man dito sila sa mundo, pero sa Diyos hindi sila makakalusot. 100%, I am sure. Balikan nyo, puntahan nyo ako sa bahay ko sa langit kapag hindi. Puntahan nyo po ako sa bahay ko sa langit pag mali ho sinabi ko. Makalusot man sila dito sa mundo, hindi sila makakalusot sa Diyos. 100%. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And segue, we don't need to protest. We need to pray and repent. Amen? We need to repent and to pray. Yun ang magagawa natin. Kahit magsisigaw-sigaw tayo dyan at hindi umamin yan, walang mangyayari. Amen? Hanggat hindi yan mag-repent at hindi makakilala yan sa Panginoon at ibigay yung buhay sa Lord, walang mangyayari. Amen? Kahit matanggal pa yung litid mo sa kakasigaw, ay, pakulong mga ama! Wow! Wala. Tignan mo yung katabi mo, kapatid. Pray tayo. Ano ba po? Another slide. The mammon spirit creates wrong priorities. Yan. Can we, pwede pa tayo magkaroon ng evaluations ngayon? Alam niyo po, we went to jail ministry with some pastors here. Alam niyo po, I am very, very blessed. Sabi ko, Lord, yung mga nakakulong dito, talagang hindi nga po namin pinakitang may bibigay pong pagkain kasi may dala-dala pong pagkain ang Pastor Hana po. Talagang pag nag-worship sila, talagang kala mo gumigiba yung bakal nung rehas. And imagine nyo po, may worship leader na sa loob, may pastor na sa loob, na disciple may pastor na sa loob, meron na tumutugtog, may dancer sa loob, mga matatanda, gaganong-ganon talaga. Woo! Sana may pinakita ko yung video. You will amaze. You will amaze kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Why? Kasi nakita nila that they need Jesus. They need Jesus. Alam niyo po ba, tayo pong tumanggap at sumampalataya kay Kristo, every seconds of our lives, we need Jesus. Amen? O kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kailangan natin si Kristo. The mammon spirit creates wrong priorities. Magkaroon ka na evaluation sa umagang ito. Ano yung priority mo, kapatid? Ano kaya ang passion ng puso mo? Hallelujah! Si Jesus pa ba yan? Yung tibok ng puso mo?
Si Lord pa ba yan? Ang priority mo pa ba ay ang Panginoong Jesus? Also. In Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Sino po ang yaman natin? Ano ang yaman mo? Yan. Kausapin mo katabi mo, kapatid, ano ang yaman mo? Sino ang yaman mo? I know sometimes, again, it's not just a money only. Hindi lang ito patungkol sa pera. Diba? Sometimes baka yung mamon mo, ang mamon spirit mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung mamon spirit mo, ay yung sarili mo, asawa mo, hindi mo alam, naging mamon spirit mo na pala siya. Kasi mas priority mo siya kay Lord. Mas nasusunod siya kaysa sa Panginoon na pinagagawa sa'yo. Amen. Amen. Alam niyo po, I have a testimony with you. Medyo nakakatakot, pero it's real. Meron po akong kakilala na lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay Faith. Hindi ko sasabihin yung ipilido. Ayan, Faith po. Pero matanda na, may edad po. Ano kaya daw yun? Ayan. Tapos, gusto niya mag-serve sa Lord. Sabi niya, Lord, kahit every Sunday and kahit once a week, makapag-serve ako sa iyo, makapaglingkod ako sa iyo. Pero yung asawa niya, pinipigilan siya. Pinipigilan siya na maglingkod sa Panginoon kahit once a week man lang. And they have a karinderya and some hindi ko alam kung ano pong klase pang business meron sila. Alam niyo po nangyari? Desire nung asawa niyang babae na maglingkod sa Lord, na stroke. Yung lalaki. Na stroke. Huwag niyo pong hayaan, di pa ako nananakot, huwag niyo pong hayaan na maging God versus you. Talo ka. Huwag mong hayaan na maging God versus you. 100% lalagapak ka. Amen. Di pa ako nananakot ha. It's reality. Baka pagdating natin sa langit, mas di mo ito pinrich eh. Amen. Ano pa po? Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Alam niyo po ba, kapag kayamanan mo si Jesus Christ, kasi buhay na buhay ang Matthew 6:33. And if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Pero kapag ang kayamanan mo yung mundo, parang gumaganon lang ang pagpapala sa'yo. Parang humahangin lang, and after that, walang nangyayari. Amen. Make it sure na ang yaman natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ano ba po? It makes people chase wealth instead of God. Pipiliin ko to, mas priority ko to. Kahit walang Sunday, di ba? Except syempre baka ma-misinterpret. Siyempre yung mga nasa barko nag-o-online yan. Nag-o-online. We have a lot of ways to worship Him. Amen. Ang linggo ay para sa Panginoon. Ang araw na ito ay 2 oras lang. And when actually kapag babasahin natin ang Bible, dapat 24 hours tayo nagpupuri sa Panginoon. Ang Sabbath day ay 24 na oras. Amen. Pero dahil nasa habag at biyaya tayo ng Diyos, ginagawa na nga lang 2 oras, 3 oras dahil may discipleship. Inip na inip pa yan. Oh, ang init na sa church ng hulo. Pwede ba ako diba? Wala po dapat tayong kainipan dahil ito ay araw ng Panginoon. Amen. And He deserve our praises. Kumita ka ng 5,000, kumita ka ng 20,000, lugi ka pa sa kinuha mong oras para sa Panginoon. Amen. Bakit? Na mismo ang pagpupuri sa Kanya. Na hindi mo alam, higit pang pagpapala ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Alam niyo po, when I am very seldom, kung hindi emergency, kahit dumarating yung pagkakataon, alam naman si Taning, alam niyo naman yung mga demonyo ba? Pag Sunday, kumikilos, tama? Kung kailan Sunday,
nakikilos. Hallelujah! Sino po yung nakaka-relate? Kung kailan papunta ka na sa church, kung kailan ka na, di ba? Ang daming hadlang. Ang daming gagawin ng kaaway. Pero alam niyo po, mas magpuri kayo. Mas pumunta kayo sa church. Mas magpanambahan kayo kasi yan ang kalooban ng Panginoon. Amen! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Jesus? Amen! It pushes people to sacrifice time, relationship, and integrity. It hides behind, I just want to be successful, but leads to spiritual dryness. Gusto mo maging successful, pero napapabayaan mo yung spiritual life mo. Amen? Ito yung sinasabi ng pastor kung kailan na in love, hindi na nakinig. Kung kailan pinagpala, kung kailan binigyan ng trabaho ng Panginoon, kung kailan in-answered prayer ni Lord ang kanyang mga panalangin, mas lumayo sa Panginoon. Alam niyo po, it's so sad. It's really sad. Minsan ang sarap pong bumalik sa mga basic time ng buhay natin. Amen. Baka magalit po kayo dahil ganito ang preaching ko ngayon, ha? Baka ma-offend po kayo. O sabi mo sa katay mo, bato-bato sa langit. O sige, tapikin mo, bato-bato sa langit. Amaan, magbago tayo para sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. It hides behind, I just want to be successful, but leads to spiritual dryness. Ito yan. Kapag pinagpapala ka, dapat mas lalo kang nagiging bongga sa pananampalataya. Amen? Kasi mas lalong nile-level up. After sa blessings, alam niyo po bang dapat hindi niyo po problemahin ang pagpapala? Kasi problema ng Diyos yan sa'yo. Kasi po, given na yan. Given po, lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng ganap at kasiyasayang buhay. Pangako ng Diyos yan Ang problema sa atin, tayo ang nagiging hadlang ng pagpapala, kaya hindi rumaragasa at hindi mo natatanggap. Ikaw mismo yung parado ng alulod na yan para bumuhos ang pagpapala ng Diyos. Amen! Given ang blessing. I tell you, given ho. May himala ang Diyos. Ibang-iba ang mathematics ni Lord. Pag nag-compute ka, ibang-iba yan. Iba kumilos ng Panginoon. Dalawang isda at 5 tinapay, naging libo-libong napakain, meron pang sobra. Imagine mo. Ang pera. Even our church, paano tayo makapag-vision, paano makapunta kung saan-saan, paano mo sustain kahit nasa sec registration Alam niyo po bang pino-close ang church kapag hindi kaya pondohan ng mga miyembro? Kapag nag-report po tayo sa sec registrations, tapos sa month hindi nagpipick ang ating budget sa dami natin at sa outreaches na meron mo tayong nire-report sa sec, i-close nila ang JLPCC. Kasi wala namang kakayanan Bakit ka mag-close? Bakit ka mag-cooperate? Ganun ang kapira ng sec registrations. Every year, we do that. Nag-report po tayo sa sec registrations. Amen? We need it. Amen? Pero, hindi yan ang priority natin. Amen? Bakit? Kasi alam natin na everything God will provide. Amen? Ano ba po? It causes anxiety about bills, future, and survival. Pag may mamong spirit ka, salamat na pala. Pag may mamong spirit ka, wala kang ibang bills, duty, future, ano yan sa future ko, paano mo makakasurvive, hindi mo na nakita ang ginawa ng Diyos sa iyo na nakalipas. Ang dami ng himala kung paano nag-provide ang Panginoon ng mga nakalipas na panahon dahil worried ka sa future mo. Ano pa ang Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future. Amen! Ano pa yung sinabi ng Bible na we can do all things through Christ who strengthened me? Ano pa yung sinabi ng Bible? My God shall supply our needs according to His riches and
glory. Ano pa yun? Amen. It causes anxiety about bills, spiritual and survival. Alam niyo po, sa mga parents, naranarin ito, naunawaan ko po kayo. Marami talagang pangangailangan. Amen? Pero, pag umasa tayo sa Diyos, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Amen? Pwede po ba malakas na malakpak para sa Panginoon? When worry controls you, mammon is influencing your decisions. Kapag nag-worry ka sa maraming bagay, at nakokontrol ng worry ang emosyon mo, kapatid, sabi po, mammon is influencing your decisions. I-influensyahan ng mammon spirit ang desisyon mo, at ang magiging resulta ng desisyon mo ay wasak na desisyon. Maling desisyon. Bakit? Worried ka. Amen. Alam niyo po bakit tayo nagkakamaman spirit? Baka may materialistic spirit ka, hindi mo lang alam. Baka meron ka sa spirit mo na para bagang wala kang satisfaction, wala kang kasapatan. Kaya nagkakaroon ka ng mamang spirit. Amen? Ano ba po? The mammon spirit leads to greed and selfishness. Ito yung delikado pa sa banda-banda dito. Kapag may mammon spirit ka, nagiging greedy ka. Alam niyo po ba, sorry to say po no, pahapyawan ko po, at ngayon pa lang po, nagkakaroon po ako ng puso ng pagpapaumanhin po sa inyo. Amen. Alam niyo po ba ang isang purpose ng ikapo? Ang isang purpose ng tithes ay hindi ka maging greedy sa blessing ng Lord na binibigay sa iyo. Dahil ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Amen. One of the purpose of tithes, para hindi magkaroon ng greediness yung heart na meron tayo. Amen? Amen? Hindi rin po totoo yung sinasabi ng Pastor Christians na sinabi ng Bible in Book of Corinthians na cheerful giver ay hindi mo nagbibigay para sa Panginoon. The background is this. Ang background po ng Luke ng Corinthians, hindi kasi sila nagbibigay lang sila pero walang kagalakan. Kaya sabi ng Bible, sa mga taga-Korinto, magbigay kayo ng may kagalakan para nagiging over familiarity sila sa ginagawa nila. Pero from Matthew to Revelation, walang sinabi sa Biblia na inalis ang pag-iikapo. Kasi ho, ang Ephesians, Corinthians, Thessalonians, lahat po ng mangyan ay nagpa-practice ng tithes. Hindi po yan inalis ng Panginoon. Wala po, kahit puntahan niyo po ako, mag-one-to-one tayo, kung may makita kayong verse na inalis ang pag-iikapo. Ang sinabi lang dyan, cheerful giver. Ibig sabihin, hindi pa nga ang pwede mong dapat ibigay sa Panginoon dahil cheerful giver ka. How can you say that you are cheerful giver kung sa 10% pa lang hindi mo maibigay para sa Panginoon? Paano mo masasabing nagagalit ka magbigay sa Lord? Hindi mo ka maibigay ang para sa Panginoon. Amen? Ulitin ko po, paumanhin po sa mga sinasabi ko po ngayon. Amen. Patawarin niyo po ako. Ito po yung katotohanan and I want you to share about this. Amen. The mammon spirit leads to greed and selfishness. Naging selfish ka. Lord, nawawalan ka na ng spirit of generosity. Amen. Alam niyo po, marami pong isasobra-sobra si Lord sa atin. Amen. Baka naman kahit paano, pag may nakita ka na ngailangan, magbigay ka naman. Mag-bless ka naman. Tayo ay pagpapala dahil tayo pinagpala dahil tayo ay pagpapala. Amen? Sino po dito gusto pagpalaan ng Diyos? Bakit? Dahil tayo pagpapala. Amen. Ito rin po, maging careful din po kayo. Huwag po kayo magbibigay sa tamad. Huwag po kayo magbibigay sa tamad. At huwag po kayo magbibigay sa alam nyo hindi naman karapat-dapat. Tinuturuan nyo lang sila. Tinuturuan nyo lang sila maging tamad. Tinuturuan nyo lang din silang hindi umasa sa Diyos at umasa lang sa iyo.
Mali din po yung pagbibigay na yan. Amen? Mali mong pagbibigay yan. Hindi ka nagiging good steward. Diba? Minsan, diba, ang lalaki ng katawan, tapos nangihingi ng wait lang, ang laki ng katawan mo, friend. Baka pwede kang trabaho ka. Yung mga Pinay nga dyan, nagtitinda ng basahan, tsaka balot eh. Diba? May nakita na po ba kayo mga ganong moment sa buhay mo? Wait lang. Ang laki ng katawan mo, friend. Diba? Okay, sa ano yung bata nag-working student, kasi I experience na, titinda ng balot, at titinda ng ng chicharon. Diba? Masarap mag-bless. Ulitin ko po kahit sa inyo po ng kamag-anak ba, kapag tamad ang inyong kamag-anak, siguro tumulong ka ng ilan, pero kapag yan umasa sa'yo, hindi na yan dapat. Hindi na tamang pagbibigay yan. Amen. Nangingialam si pastor, no? Nangingialam ka, pastor. Bakit ganyan ka? Nangingialam ka sa akin, gusto kong pagbigay. Ibahala ko kayo, pero sa inyo naman po yan. Amen? Pero sinasabi ko lang, hindi ka rin nagiging good steward kung natotolerate natin ang katamaran at yung sitwasyon na meron siya. Amen? Ano po sabi ng Bible? What? Sabi sa Proverbs, wag pakainin ang tamad. Bible po nagsabi na wag pakainin ang tamad. Bible po nagsabi. Hindi kasi sila matututo. O sinong tamad dito? O nanay, may mga nanay dito, may sasabihin na kayo sa inyong mga anak, ha? O, sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. The love of spirit is to breed and selfishness. Again, the love... Next time. The love of money is the root of all evil. Hindi sinabi dyan, tingin po lahat kay Pastor Harold. Tingin po sa pogi mas unahan. Ayan. The love of money is the root of all evil. Hindi yan sinabing, the money is the root of all evil. Ang sabi po dyan, the love, ulit nga po sabi ako, the love of money is the root of all evil. Hindi yan sinabing, the money is the root of all evil. Hindi po sinabi. Kundi yung mahalin mo ang pera, yun ang nagiging dahilan at ugat ng kasalanan. Hindi ko masama ang pera. Ayoko na ng pera, masama ka na. Ibigay niyo sa akin. Ang pagmamahal sa pera, yung pagiging para bang greediness mo, yun ang nagiging kasalanan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salati ay ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo yan. Kapag naging greedy, kapag naging sobrang nakarelay ka sa pera, ano nangyayari? Nabibili mo na yung lahat. Pati tao, nabibili mo na. Hindi mo na alam na nagkakaroon ka na may controlling spirit ka na because of your money. Kapatid, isuko na yan natin sa Panginoon, pero wala dito doon. Amen! Dahil sa paghahangad ng yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapinhatian. Ano? Hindi ba kalooban ng Diyos yumaman ng mga Kristiyano? Bakit ang bulag ng puso? Nakabulag ng lahat ng sitwasyon. It takes people use others to gain more. Di ba? Ano pa? It destroys generosity and compassions. Kapag may naman spirit ka, kapatid, ang nangyayari dyan, it destroys generosity and compassions. Another slide. Medyo marami. How to break the mammon spirit? I'm excited! Para mag-break ang mammon spirit, itaas mo ang kamay. Amen. Ano po ang pamamaraan para mag-break po ang mammon spirit? Choose God as master. Who is your master? Your wealth o si Lord? Kung si Lord ang master mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Dapat ang umuupo sa buhay mo si Lord, hindi sarili mo. Sino ditong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon? Taas po ang kamay, be proud. So dapat si Jesus Christ na naghahaling na, so si Jesus Christ na dapat ang nasusunod dyan. Amen? Pero kapag sarili mo pa yan, may mammon spirit. Hindi ko po sinasabing perfecto, ha? Hindi ko po sinasabing perfecto tayo. Hindi po tayo perfect. Pero dapat si Lord ang nasusunod sa buhay natin. Amen.
Alam niyo po kung bakit? Magka-ano pa man, maharap tayo sa Diyos. Amen? Magka-ano pa man, maharap tayo sa Panginoon Jesus. And He is our Master. Jesus is our Master. Amen? Choose God as Master. Number one, ano ba po? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Make God the center, not wealth. Si Jesus ang sentro ng lahat, hindi ang kayamanan. Amen? Alam niyo po, kapag alam ni Lord puso mo, at handa kang i-receive ang pagpapala ng Lord, kapatid, raragasa ang pagpapala, mamamangha ka pa kung paano ikilos ng Diyos. Amen? Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabihin mo lahat. Sabihin niyo po lahat. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay niyo, buhay natin, kayang ibigay ng Diyos. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Another po, put spiritual priorities above material ones. Hindi ko po sinasabi huwag ka mag-aral, ha? Mas, spiritual, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako magtrabaho, hindi na ako magkagawa. Hindi ko po sinasabing gano'n. Make it sure that Jesus be the center of your study, Jesus be the center of your work, Jesus be the center of your family, Jesus be the center of your life, and Jesus be the center of it all. Amen? Ano pa po? Practice generosity. Ayan. Practice generosity. Kung, katulad ng sinasabi ko kanina, again, be good steward. At kung may blessing, kapatid, sometimes it's not yours. Baka pinadaan lang sa iyo. Amen? Sometimes it's not yours. Baka pinadaan lang ng Panginoon to bless others. Amen? Ano mo po? It is more blessed to give than to receive. Ano gusto nyo? Binibigyan kayo. Kayo nagbibigay o kayo binibigyan? Amen? Diba? Gusto mo bigyan na lang kayo ng bigyan? Hindi mo nagbibigay. Kung sabihin, out. Ibig sabihin, di ba lang nabele-level ang buhay mo? Ibig sabihin, di ba na nag-accelerate ang iyong finances. Amen? It's more blessed to give than to receive. Acts chapter 20 verse 13. Sa lahat ng pagkakataon, ipakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat itong tulungan ng mahina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpala at nagbibigay kaysa tumatanggap. Totoo naman. Higit na pinagpala at nagbibigay kasi sobra-sobra ka. Amen? Kasi rin ito gusto, take lang ng take. Hindi nagbe-bless. Yung take lang ng take kay Lord. Pagdating na sa Lord, madamot na kay Lord. Lord, gusto ko nito, gusto ko ng ganito, Lord, pinag-pray ko to, Lord, gusto ko na, tapos binigay na ni Lord. Tapos yung para sa Panginoon, hindi natin binibigay. Diba? Ano ba po? Giving breaks greed. Generosity exposes mammon's lies. Diba? Pag nagiging generosity tayo, especially sa Panginoon, pagdamutan nila ng lahat, wag lang ang Panginoon, kapatid, it breaks. Generosity exposes mammon's lies. Amen. Another slide po. Live with contentment. Sino po dito kontento sa buhay niya? Kasama niya yung Panginoon. Alam na, hindi siya iwan ng Panginoon. Alam na, the Lord will provide, the Lord will strengthen him, and the grace of the Lord is enough in his life. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Live with contentment. Sapat ang Panginoon sa buhay natin. Kapag na kay Kristo ka, nasa iyo na ang lahat. Amen. Ano ba po? Godliness with contentment is great gain. Natapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ano ba po? Contentment protects your heart. Pag kontento ka, protektado ang iyong puso.
Do you agree with me po? Pag kontento ka, kontentado yung puso mo. Hindi ka mag-iingit. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Hindi ka mag-worry. Hindi ka kung ano ang ligaga sa buhay. Why? Because you are contented. Anong meron? Ang Panginoong binigay sa iyo, you are contented. At sabi ng Biblia, tandaan niyo po ito, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay. Amen? Kapag kontento ka sa maliit na bagay, kapatid, bibigyan ka pa ng sobra-sobra ng Panginoon. Amen? Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ano ba po? Peace grows when you stop comparing yourself to others. Amen? Damang spirit, pag ina-compare mo yung sarili mo sa tao, ay bakit siya matao sa Pino? Bakit ako pa ko? Bakit siya matangkad? Diba? Bakit ako pa no? Medyo nakapal ang buhok. Ano na po kapag nagpapagutit ako, minsan chinecheck ko rin yung heart ko eh. Tinitingin ako sa kaliwa sa kanan ko, Lord, nakapal ang buhok na, nakakainit naman. Minsan yung mismong barbero, di ba makapalubog ng mga barbero? Madalang na makakita ang kanong na barbero. Bakit mo, di ba? Nakakita na ba kayo ng kanong na barbero? Ano wala pa, no? Ano nakalaga nila yung buhok nila? Minsan tinitingnan ko sa kanong kapalang buhok na, Lord, bakit hindi mo na mapalubog? Ano sabi ni Lord? Naku, anak, pag pinakapal mo pa yung buhok mo, maghahabulan silang lahat. At pala mo ba? Tama na meron kang meron kang sapat meron kang weakness. Meron kang weakness. Wala akong propeta to. Kaya ka lang ang pinanot, delikado. Ayan. Peace grows when you stop comparing yourself to others. Ayan po, joke lang po yun Ayan. Trust God as your provider. Amen. Sino provider natin? Si Lord. Wala nang iba. Hindi ang kumpanya mo. Hindi yung trabaho mo. Jesus is the source of everything. Amen? He is the source of everything. Ano ba po? My God shall supply all your needs. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibibigay ng Lord ang pangangailangan ng bawat isa. Amen? Hanapin po, Mammon wants you to trust money. Nakakatakot. Pag may Mammon spirit ka, gusto ng kaaway, mag-trust ka sa pera, hindi sa Diyos. Gusto niyo po bang gano'n? Kaya ang pera nalulusaw, nawawala at madaling magastos. Si Lord pang-eternal. Amen. Saan ka? Pili ka na. Presyong divisoria. Si Lord pang Mammon spirit mo. God is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa lutiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Alam niyo po ba yung Psalm 23 verse 1? Pag binasa mo yan, mag-worried ka pa ba? Sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Very personal to. Si David po ang nagsulat ito, very personal kay David. Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Parang sinasabi mo sa sarili mo yan. Sinasabi mo, Lord, ikaw ang aking pastol, hindi ka magkukulang. Ikaw yung bahala sa tuition ko, ikaw yung bahala sa lahat ng pangangailangan ko kasi ikaw yung aking pastol na hindi nagkukulang. Amen? Kapag nabasa mo ito, kapayapaan ang sunod. Amen? Another po, Mammon controls through fear, God leads through provisions. Amen? Mammon controls fear. Kapag may Mammon spirit ka, matatakot ka, kasi nagre-relay ka sa world, nagre-relay ka sa bagay dito sa mundo. Pero, kapag sa Diyos ka umasa, naglilid ito ng pagpapala, ng rumaragasang pagpapalang galing sa Diyos. Amen? Hindi lang matigyan. Pagpapala ng kapayapaan, pagpapala ng karunungan, pagpapala ng kasapatan, at pagpapala na sapat ang buhay mo dahil kasama natin si Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. In this month,
Hindi po. And right now, shall we rise in the presence of the Lord? Ngayon po tayo lahat